Ang way ko ng suicide, inumin ko yung glue natin. So parang naisip mo na inumin yun para mamatay ka na. Dahil napanood mo sa isang influencer online. Kaya ka nalulong. So ako sa totoo lang, ang perspective ko sa mga nagpo-promote na sugal ng mga influencer o artista, kayo yung may dahilan kung bakit nila nakita or bakit sila nagkaroon ng awareness na pwede pala silang kumita sa ganitong paraan. Napaka bobo na rin sa totoo lang eh. Welcome to Don Talks, where real, raw, and meaningful conversations happen. Today, kasama ko ngayon yung brother ko, si Darren. Go ahead, Darren. Introduce yourself. Ano yung ginagawa mo ngayon and konting background para makilala ka nila? Ako nga pala si Darren, owner of Kick Salvation. And meron din ako isang page na about online gambling na tumutulong din sa mga nalulong sa sugal. Dating nalulong, ngayon tutulong. Alright, thank you so much, Darren, for introducing and also for being here in my podcast. Salamat, boss. Actually, biglaan lang to. Pero yun, gusto lang natin talagang mag-spread ng awareness, lalo na sa mga pag-uusapan natin ngayon. Ngayon, sa mga makakapanood na itong video na to, pwede mo bang i-share sa kanila kung papanoorin nila to ng buo? Ano yung mga aabangan nila and matututunan nila dito sa conversation natin na to? Aabangan siguro yung mga lesson na nakuha ko along the way sa business, and majority about online gambling talaga kasi medyo mainit to ngayon sa social media. Alright. Siguro yun yung kung paano ko nakawala. And kung paano yung nangyari sa akin, yung nag-start ako talaga sa online gambling. Okay. So yun yung bottom line. Okay. So our main conversations right now will be about gambling addiction. Tama ba? Gambling addiction. Sige. Before that, pwede mo bang ikwento ano yung mga naging business mo before you met gambling and also kung paano ka na rin nag-transition? Paano mo nakilala yung gambling and at the same time, paano mo mas na-explore yung mga larong ganito? Go ahead. Simula siguro nung college. Pero mahilig ako sa sports. Like basketball. Okay. Doon na ako natutong magsugal Lalo Pinoy. Pinoy, hindi baga, kailangan sa Pinoy may puste hindi yung maglalaro lang. And yun, nabuild sa akin yung kapag natalo ako ngayong araw, syempre may pera dun na nakasama. Pag natalo ako ngayon, gusto ko siyang bawiin bukas. Meron akong ganung trait na ayoko magpatalo. And nabuild din nung time nung college. Natuto ko maglaro ng card games. Yung pusoy and poker. Yan. And nabuild din sa akin yung laging panalo. Kasi, ako minsan nagbabangka dun Kapag lalaro? Sa paglalaro. Parang lagi ako nananalo. Like that. Eh, may nagsasabi, Darren, swerte mo naman sa sugal. Although may talo, pero more yung naging may gustong kumampi sa akin na bangka kasi nga swerte daw ako. Doon yun sa pagpipinta ng cards yung hawakan mo. Yung kasi namin, lalaro namin pusiwi. So yun, then nag-work na rin ako. Nag-work ako sa isang company na gumagawa ng decking ang tawag doon, and ACP yung sa mga malls. So, nag-work ako noon 2 years before nag-graduate. And hindi na ako nagsusugal nun. Siguro, magsugal man, mga papyaw na lang, like pag may mga pagkikita ng mga friends, ganyan. Okay. And yun, nung time na rin, nung 2 years na yun, na-burnout ako. Dahil? Parang parang hindi ko na rin yung gusto yung ginagawa ko dun sa sa office namin. Parang paulit-ulit na lang ganun. Parang wala na naman bago, parang ganun. And that time, meron na akong parang side hustle din, which is yung pagre-restore ng sapatos. Okay. At yun, nung pandemic, nagtanggalan ng mga tao. And dahil nga nagtanggalan ng mga tao, maraming natanggal. And yung ibang trabaho sa akin napunta. So, mas nakaka-burnout lalo. Kasi syempre, kumunti na kayo, dumami pa yung trabaho mo. Oo, isa yun. Tapos yun, nalipat din ako sa other sister company.
So, mas lalo ako na burnout. Doon ako nag-decide na mag-resign talaga. Okay, bakit ka na burnout sa trabaho ng mga panahon na to? Yun nga, dahil parang hindi ko na gusto yung ginagawa ko eh. Parang paulit-ulit na lang. And nakikita ko rin yung side hustle ko, which is marami nang nagpapagawa and kumikita naman. Sabi ko, what if ito na lang yung i-focus ko? Kasi mahirap din kapag dalawa yung pinagpo-focusan. Nahahati yung attention, tama? Nahahati yung attention eh. Yun, nagpasa ko resignation. And doon nagtuloy-tuloy yung Kick Salvation, which is naging business namin, magkakapatid. Okay. Yes. And yun, thankful ako kasi parang dati lang naming nasa isip pero naging siya, makatotohanan. At yun, since tatlo nga kami nagtulungan, nakabuo ng shop, nakabuo ng team, ng mga tao. And mas nag-grow lalo ito si Kuya. Siya yung nag-ayos din ng social media namin para mas lalong maraming ma-reach. And yeah, yun. Then, itong sinisimula mo tong Kick Salvation na to, nagtatrabaho ka ba nito o nung nag-resign ka na, saka nag-full-time? Pwede mo ba ikwento sa kanila paano yung naging transition from nagtatrabaho to business owner? Okay. Yan, so nagtatrabaho ako bilang auditor. Naging auditor ako noon. Then yan, sobrang dami nang ginagawa kasi wala nang nabuwasan ng tao dahil pandemic nga. Nag-cost cutting ang tawag. Nung nag-cost cutting yan, dumami yung trabaho ko. Doon na pumasok yung burnout. Hanggang, yun, sinabi ko na sa boss ko na parang hindi na po ako masaya, ganyan. And parang hindi na rin sapat yung binabayad. Then syempre, ang dami nang ginagawa, ang dami nang inuutos. Tapos biglang yun, hindi pa nag-increase, ganyan. And yun, doon ko na talaga pinul-time yung side hustle ko lang dati na pagre-restore ng sapatos. Actually, nagsimula siya sa bigay din ni Kuya na sapatos eh. Kasi may sentimental value siya na gusto kong ma-restore kasi kung tatapon ko, syempre, regalo yun ni Kuya eh. So, naghanap ako ng way para ma-restore yun. Yung issue nun is soul crumbling. Yung nagpupulbos yung midsole niya. Ayun, naging way siya para makabuo talaga ng shoe service business, which is yung Kick Salvation. Yeah. Then, nung sinisimulan mo to, sinong kasama mo dito? Paano to nabuo? Kamusta yung naging journey mo nung simula? Paano siya naging, nung tumagal, naging successful? Yung simula nun, nag-invest lang ako sa 5,000. Yung mga mga basic na materials lang. Basic na gamit. Sakto si Bunso, si Darwin. Magaling siya mag-customize or magaling siya mag-drawing. And naisip ko, what if ako nagre-restore tapos siya nag-drawing. Sakto, yun nga. Gusto ko aralin restoration kasi nga gusto ko restore yung binigay mong sapatos. Which is may sentimental value. Yeah. Doon na nag-connect. Meron ng cleaning, meron ng re-glue, repaint, kasi nga kay Darwin. Doon na dumami yung service na na-offer. Nagkaroon ka na ng katulong. Yes. And yun, pinost ko lang siya sa social media. Nag-umpisa lang siya sa sapatos nila mama at papa. Actually guys, trivia, yung first client nila, hindi pa sapatos. Alam mo yun, Crocs pa yung pinakauna nilang ginawa. Crocs pa. Sandals pa. Sandals, rubber. Sobrang dumi nun. Sobrang dumi nun sa Crocs na yun. Pero yun, nagawa naman ng paraan kasi nag-aaral naman din ako sa sa YouTube University. Yan, oo. Yan ako una nag-aaral kasi hindi gaanong putok pa yung shoe restoration noong time na yun, nung pandemic. And yun, pinost ko lang sa FB and yun, marami nag-inquire kahit di namin kilala. Yung nagpagawa sa aming una, kakilala ni Darwin. And nag-try lang.
And after namin gawin yun, pinost ko yun before and after. Okay. Yun, nagtuloy-tuloy na yung mga inquiries. So, na-establish mo na yung mga customer mo. Simula na nagpo-post ka sa social media. Yes. Then, what happened after that? Paano mo na-acquire yung maraming customer? Paano naging successful yung business? Paano ka nagkaroon ng mga empleyado? Yun, after nga, nung nagpag-post ko sa FB, yan, tuloy-tuloy na yung paggawa. Doon na ako nag full-time talaga sa business. Doon na ako nag-design. Kaya, yun talagang pinag-focus ko na talaga yung Kick Salvation. Then, ayan na, nung sobrang dami na nagpapagawa, napansin mo na okay itong ginagawa ni Darwin tsaka Darren Oo. Diba? Parang, kasi nag-work ka pa nun diba? Oo. Tapos, ayun, nung pumasok na rin si Kuya, nagkaroon kami ng teamwork din. Ako yung sa restoration. Siya yung more on sa posting ng before and after, ganyan, more on social media. And that time din, nag-aral din kami ng content creation. Tapos, yun, mas lalong nag-boom talaga yung dahil sa content creation. Dahil din sa content creation na seminar na inaral din namin. Baga, more on kailangan din improve yung namin Yes. Yung And skills din. from bahay, paano na naging progress ni Kick Salvation? Simula nung pumutok siya online. Ano na yung mga na-achieve mo nun na hindi mo inakakalang ma-achieve mo before? So yun. Parang sinabihan mo ako nun na, Darren, na tayo ng shop kasi sobrang dami na nagpapagawa. Naliligaw na sila dito sa dati namin pwesto sa bahay. Sa bahay lang. And syempre, para hiwalay na din sa parents namin. Kasi, parang medyo mahirap din kasing gumalaw kapag andun sa bahay. Syempre, may mga gagawin pa, tapos meron pang work. So, naghanap na kami ng pwesto. Actually, ako, ayoko pa nga kasi parang gusto ko lang, dito tayo sa bahay para wala masyadong expense, ganyan. Libre renta. Oo, libre renta. Pero tama naman yung sinabi rin ni Kuya na magulo. Kailangan din lumabas sa comfort zone para mag-grow talaga. And yun, nung siyempre, di yun naman gaano kalakihan yung pondo namin, tapos maghahanap kami ng shop. Kinausap namin si Papa namin na hiramin muna kami ng sugal din ng kapital para mag-start din sa business. Kasi nakita rin namin na malakas siya and nakita namin potential talaga na lalo sa Bulacan na walang ganong service Yun, naghanap kami ng pwesto and manahanap kami isang pwesto parang lang siya maliit lang, parang ang bodega lang. Parang bodega. Yun, doon kami nag-start yung first shop namin. Inayos na lang namin para yun yung pinaka-receiving para hindi na rin mahirapan yung mga client na magpunta. Kasi, ayun, ang dami nag-PPM, ang dami nag-chat, tapos minsan naliligaw pa sila sa dati namin So, yun, mas naging accessible. And doon na rin yung time na naghanap kami ng tao. Yes. Yun. Then, nakailang tao ka nun? Paano lumaki yung shop nun before? Ang kinuha namin tao, dalawa pa lang yung starting And hindi rin siya agad-agad nakakuha ng okay na tao Mag-process din. Hindi siya yung marami rin dumaan na mga tao na training namin. And meron din talaga mga nagstay. And So, nung nagkaroon na tayo ng mga tao nun sa Kick Salvation, pwede mo bang i-share sa kanila kung paano yung naging transition or parang feeling mo ito na yung growth ng business na nangyayari na siya. From dati, nasa bahay lang tayo nun, to right now, grabe, ilang tao na kami, ganito na yung nangyayari. Pwede mo bang ipa-imagine sa kanila
kung paano yung naging from bahay to ito na tayo ngayon. Yun, nag-start din siya sa isang content na parang may nag-million views tayo. Tama. Tapos nung nalaman namin na marami rin pala interesado. Ano yun? Anong nyo? Ginagawa niya? Reglo ba kayo? Ganyan. Marami nag-curious kasi bagong venture ng business eh. Doon nagtuloy-tuloy. Gawa kami ng content. Sa TikTok yan eh. Una naming naging viral. And nung napansin namin na nagtuloy-tuloy yung mga nagpapagawa, parang gabundok nga ng sapatos yung dumarating sa amin nun everyday. Oo. And syempre, hindi nakakayanin ng 2 tao lang. And kami ni Kuya, more on focus sa content. And syempre sa sistema ng business, kung paano aayusin and mapalago ng ayos talaga. Nagdagdag na kami ng additional na mga tao. And hindi lang kasi service eh. Meron kaming ginawang products na yung mga shoe cleaner, ganyan, glue, na kami rin yung nag-formulate, kami rin yung gumawa. Na natutunan din namin along the process. Yun, naging chemist din. Naghalo-halo ng mga sabon-sabon. Ngayon, mahirap din kasi trial and error din. Actually, maraming times din na nagkamali, marami ring nagastos para mabuo talaga yung formula namin sa cleaner namin. At doon yung time na nag-boom and ang dami ng orders, pati sa Shopee namin, Shopee and TikTok. Talagang putok talaga to eh, umabot na ng magiging open lang kami guys, pero umabot talaga yung kita namin 7 digits in a month. Oh, yes. Ganong level of success para sa amin noon. Kasi hindi namin in-expect eh. Nasa bahay lang kami, wala kaming masyadong malaking pangarap sa negosyo. Pero nung na-attract na namin yung mga success na na-achieve namin dahil pumutok nga yung mga content namin online, maraming na-curious, maraming gustong maging customer namin. Then, simula nung nangyari yun, doon na namin naintindihan ngayon na, okay, itong business pala na to, pwede pa siyang lumaki. Yes. Pwede pa siyang maging successful. Pero, meron nangyari. Para sa mga nakakaalam dyan at nakapanood na sa video namin, sa mismong page namin, sa Kick Salvation, aware naman siguro kayo na itong negosyo namin, nagkaroon lang siya ng limit. Kumbaga, hindi siya nagtuloy-tuloy na success. Yung 7 digits in a month namin, hindi na siya naging 8. Bakit? Kasi si-share ni Darren kung ano yung nangyari nung nagkaroon kami ng ganitong problema sa negosyo. So yun, moving forward na, yun nga, sobrang laki ng reach namin talaga. Ang dami nagpapagawa, ang daming bumibili ng products. Hanggang sa dumami ng tao, nagkaroon ulit ng isang shop. And doon siguro ako na medyo na-overwhelmed. Siyempre, ang bilis eh. Ang bilis ng parang growth eh. Tapos, dahil nga lumalaking business, nagdagdag kami ng tao. And doon din lumaki yung expenses kasi nga maraming nilalagay na bagong improvement din sa pinaka-brand. Doon time na dumadami ng tao, andun yung yung complacency din na na-relax ka na. Na-relax. So, okay. Kasi ang dali lang ng pera, kasi tulong-tulong tayo tapos biglang out of nowhere, kahit wala kang gawin, may pumapasok na pera. Oo, lalo sa e-commerce. Totoo. Yun, parang nakampante rin ako na okay na to sa akin. Hindi ko na kailangan pataasin pa yung pera ko. Parang okay saya na ako sa kita ko. Oh, yes. And yun yung pagkakamali ko talaga na dapat in-improve ko pa yung sarili ko. Hindi lang ako hanggang dito lang. Oh, yes. And doon, and since may ipon na, di ba? And sabi ko, okay naman, tuloy-tuloy pa rin naman income eh. So, meron na akong tabing ipon na nalaman ko may online gambling nga. Merong online gambling sa e-wallets, nakita ko. And syempre, nandun yung pera ko eh. And ako mahilig nga ako sa pusoy, sa mga baraha. Na kwento ko rin sa unang
Yun, doon na ako na hook din. Before na hook pala, dahil nga complacent, and minsan kapag na-stress, lalo sa business, hindi ko na alam minsan kung paano i-handle, kasi nga lumalaki na. Dahil nga na-stress ako, baga andun yung takot yung fear. The pressure. Pressure. Parang yun yung way ko na takasan. Parang ganun. Yung mga responsibilidad mo sa negosyo. Okay. Yes. So yun yung way ko, yung online gambling na nakita ko sa e-wallets. Hindi ko siya nakita sa e-wallets, nakita ko siya sa isang streamer. Yung mga nakita ko sa mga sa mga nakapaskil sa bus sa gilid. Parang nakita ko may ganito pala, mga online platform ng baraha. Yun, nung time na na ako lalaro. Nanalo ako dyan. Anong laro yun? Pusoy. Pusoy. Okay. Hindi ko na babanggitin yung site. Meron dyan na... Dahil napanood mo sa isang influencer online. Napanood kaya ko. ka nalulong. Yes. I mean, kaya mo nasimulan yung paglalaro sa Pusoy. Yes. Okay. Meron palang online. Ka-4 na tao yun. Parang same lang din. Parang nasa harap ko lang din sila. Oo. Sabi ko pwede palang kumita ng mabilisan Mas mabilis pa sa kinikita mo. Okay. Hindi naman pala sa business Ito na lang ako. Doon tinamad na akong magnegosyo. Sabi ko, pwede naman palang ganito easy money. And yun nung nalaman ko yung online gambling nga, sanalo ako. Nawala na yung drive, nawala yung passion. Nakatuon yung ko dun yung focus ko dun Kasi alam kong mananalo ako alam kong easy money, mananalo ako And yun, doon ako parang na-hypnotize. Anong hypnotize? Yun kahit meron dyan yung parang tuloy-tuloy na talo Tama yung sinasabi na papadamahin ka lang. Parang gusto mo pa rin maglaro. Yun yung sinasabi mong hypnotize. Kahit natalo na ako, kahit nagalaw ko na yung savings ko, tinuloy ko pa rin Kasi alam ko na mananalo ako and dun yung kiliti na naramdaman ko nung una na mababawi ko Mabawi mo. And nandun din yung trait ko na hindi ako susuko. Malas man ako ngayon, pero bukas kaya kong bawiin yan Okay. Parang ganun So yung sipag mo sa negosyo, na-transition mo siya sa sipag mong magsugal. Okay. Ang galing. Ang ganda ng ng transition mo, no? Diba? So, from easy money to super easy money. Parang ganun yung sinishare mo right now sa audience. So, huwag niyo akong gayahin kasi... Ngayon, nung na-experience mo yun, nung nararanasan mo na, shit, ang bilis ng pera dito. Tapos biglang, in a snap, biglang parang nalulugi na ako. Parang nagagalaw ko na yung mga pera na dapat hindi ko nasusugal. Paano mo na ngayon natututunan yung nangyayari? Ngayon, paano mo na naintindihan na parang na-addict na ako dito, parang masama na to para sa sarili ko. Paano tong transition na to para sa'yo? Matagal siya Matagal ko siya na-realize Ilang buwan yun? 1 taon din. Tagal din. Okay. Kasi may time din na nananalo ko. Pero hindi pa rin ako tumitigil Kasi andun yung dream world na kaya ko makabili ng sasakyan, ganyan. Kaya ko makabili ng ganito. Kasi nga, nanalo ko ng sobrang laking amount Pero, wala. Dream world lang talaga yun kasi... Gando na lang. Dream world na lang talaga. Babawiin lang din Okay. Diyan yung sinasabi na hindi pa tutulugin ng pera Na kapag nanalo man ako, kinabukasan, tataya ko lang din yan Maganda na yung yun nga, sabi ko na parang na-hypnotize na. Hindi man bukas, yun, mabilis lang din talaga mawawala. And na-realize ko siya nung naubos na yung actually, hindi ko pa siya na-realize Paano mo nasabi na parang medyo natauhan ka? Kailan Hindi pa ako natauhan nun nung natalo na ako. Kasi So ano pang ginagawa mo nun nung natatalo ka? Yun, nangungutang. Nangungutang ako sa ibang tao. Pina-front ko yung business. Sabi ko, gagamitin for investment lang, ganyan. Actually, hindi ko na rin, yung mga ginagawa kong ganun.
mga hindi ko ginagawa, nagagawa ko na eh. Nagpangungutang. Hindi mo talaga yan ginagawa Hindi ko before, talaga ginagawa yun. mangutang ka. Kasi okay naman yung business eh. Hmm. Kasi doon din yung time na nagalaw ko na yung income natin. Sakit salvation. Oo, sakit salvation. Okay. Aside sa pera mo, nagagamit mo ng pansugal yung pera natin sa negosyo nun, no? Yung mga pumapasok. Kasi ang mindset ko nun, kahit matalo naman ngayon, may Babalik papasok ko. pa rin naman eh. Okay. May papasok naman ng mga income eh, ganyan eh. Mm-hmm. So, yun, hanggang di ko na talagang na-focusan yung kick salvation, di ko na masyado na monitor. Mm-hmm. Doon na nag-spiral down. Mm-hmm. And, yun, actually, naalala ko, medyo nagsisisi rin ako eh. Pero, lesson sa buhay ko ngayon. Mm-hmm. And siguro, na-realize ko siya talaga nung wala na akong malapitan eh. Kasi kung meron pa, tataya ko ulit yan eh. Kung may perang sa akin. Ganon yung sugarol. Lahat gagawin. Walang limit, no? Oo. Gets. And meron ako nababalitaan, pumapatay ng tao. Mm-hmm. Yun nga, nagnanakaw. Para lang masugal yung pa. yung addiction eh. Doon ako nagising. Tama ba itong ginagawa ko? Sabi ko parang baliw minsan, sinusuntok ko yung sarili ko eh. No? Mag-isa ka sa kwarto? Oo, mag-isa ka sa kwarto, sinusuntok ko yung sarili ko. Paano? Ganon? Kasi yung sasaktan mo talaga? Oo, sinasaktan yung sarili ko. So parang talagang masasabi mong nababaliw ka na ng ganong point na. Ganyan, oo. Every time parang ganun yung natatalo ka, ganun. Okay. So ano nang pumapasok sa isip mo na to nung ganitong pace ka na parang parang talo na lahat lagi parang baon na ako Ano yung naging pace mo na to? Yun yung nagpa-promise ako sa sarili ko na hindi na magsusugal. Lagi yan, paulit-ulit yun. Oo. Daming sinabi sa sarili yan. Pero, bakit hindi pa rin ako makawala? Bakit, pa rin? Dahil nga, yun pa rin, babalik pa rin sa una na yung kiliti. Na what if manalo ako ng ganito, solve lahat ng problem ko. Yun yung kiliti lagi. Oo, yun yung lagi ko naisip. Yung mga what ifs mo. Oo, yung mga what if. Kahit manalo pa rin naman ako, hindi pa rin naman ako titigil talaga. Hindi pa rin tumitigil eh. Okay. Yun na-realize ko ngayon. And, yan na, yung time na hindi ko na talaga alam gagawin, dahil nga pabalik-balik ako, pumasok na sa isip ko na yun, wakasan na lang lahat. Makamatay na lang. So, dumaan ka rin sa matinding depression na parang gusto mo na talagang patayin yung sarili mo. Anxiety, depression. Yan, gusto ko nang mawala na lang kasi nagpa-promise parang yun na lang ang option mo kasi baon na baon ka na. Oo, yun na lang yung option ko. Lalo, yun nga, hindi ko na rin kilala yung sarili ko eh. Sino pa ba ako? Ba't ganito? May time din na nagpa-promise ako kay Lord, ganyan. Na hindi na ako babalik. Pero hindi pa rin eh. Tuloy-tuloy pa rin. Minsan nga, kina-curse ko na si Lord. Lord, bakit ganito? Bakit di mo pasahin kasi ibigay yung big wins? Yun, may time na minura ko siya, ganyan. So, ang lala ng addiction na to. And ito yung side na kailangan din talagang malaman. Oo. Kasi sinasabi lang, nanalo si ganyan ng ganito, nanalo si ganyan. Yung mga streamer na nagpro-promote. More on mga panalo lang nila eh. Hindi talaga nakikita yung pinaka-bad side talaga ng Tama. ng addiction. Yun, yung time yan, ang way ko ng suicide, inumin ko yung glue natin. So, salvation. So, parang naisip mo na inumin yun para mamatay ka na. Para tapos na lahat. Ano na to? Habang nagre-restore ka noon, parang natitempt ka ng inumin yun kasi baon-baon ka na. Doon ako sa baba nun eh. Sabi ko, parang may isipin nila pag nakabulag ka na. Kaya yung mga naiisip mo nun. Oo. Okay. Siyempre, wala na talaga. Hindi ko pa hindi pa ako buong loob. Siyempre, iniisip ko rin yung magiging consequence eh. Tama. Then, doon ko naalala rin siyempre si mama, papa. Ano yung mafe-feel nila kapag nawala ako, di ba? Bilang magulang, na pinalaki ako, may
may magandang storya, mayroong business, tapos biglang bulagta na lang dun sa... Uminom ng glue. Uminom ng glue, di ba nabalita? Imagine mo, nakabalita, uminom ka ng glue, namatay ka dahil uminom ng glue. Napakapangit naman nun. Ang pangit ng legacy. Pangit ng legacy mo yun. Isang bata, ng glue. Nang walang nakakaalam kung bakit, di ba? Okay. Sobrang pangit nun. And ayoko naman din humarap sa Panginoon, di ba? Ganun kasi kasalanan yun eh. Tama. So, siyempre, saan ako pupunta niyan? Di sa impyerno. Tama. Ayoko naman din pumunta doon. Doon ako nagising. Sabi ko, hindi pwedeng ganito. Kailangan ko sabihin to. Kailangan ko sabihin sa pamilya ko. Doon ako nag-open kay Kuya. Sa akin ka unang nagsimulang mag-open. Sa'yo ako unang nag-open. Bakit ako yung naisipan mong sabihan? Ikaw yung una kong sinabihan kasi syempre, pera natin yun sa Pixelvation. yung nawala Nasugal ko lahat And ikaw kasi, Kuya, yung merong, ang alam ko, mataas na yung awareness mo nun. Alam ko, maintindihan mo ako And, yun, sinabi ko, naglaan ako ng oras na yun, reach out kita. Actually, hindi na tayo nag-uusap nun Nagkaroon ng gap din sa atin nung time na nagsusugal ako. Kasi hindi ako masyadong, naging isolated ako Sinarili mo yung Sinarili ko yung kasi, yan din kasi pinapakita kong okay lang ako, pero deep inside, durog na pala. Okay, curious. Ano yung pinakamahirap na pinagdaanan mo nun as someone na nag-addict sa gambling? Ano yung pinakamahirap na pinagdaanan mo nun na na-addict sa gambling? Yung hindi mo makakalimutan. Pinakamahirap? Kasi medyo dumali na gumaan na nung umamin ka So nung sinasarili mo siya, nung isolated ka, ano yung pinakamahirap nun? Siguro yung yun nga, pinapromise ko sa sarili ko na sabi ko, bukas di ako magsusugal. Yun nga, yung hindi na talaga ako babalik sa pagsusugal. Pero, napapaulit pa rin And doon din kasi yung may mga nautangan akong illegal na mga nanghaharas. Kasi lahat nautangan ko And meron kasi mga apps sa cellphone. Andiyan yung mga nanghaharas, ganyan. Mga lending apps, no? Oo, na meron pang... Pwede mo bang makwento sa amin? Paano ko kayo hinaharas ng mga ganyang lending apps? Yan, i-text burst ka niyan sa number mo na binigay. Tapos, kahit di mo binigay yung reference ng contact ng ibang tao, makuha nila yan once inalaw mo sila dun sa may contacts mo. Baga lahat yun, sasenda nila. Okay. Itong taong to, scammer to. Ganito yung ninakaw niya sa amin, ganun. So, kaya pala dati, kahit hindi ko kilala, biglang may tumatawag sa akin. Oo. Tinatanong kung nasan ka. Yung pala yung sasabihin nila. Ganun kalala yung online lending apps na illegal. Meron, death threat, huwag kang lalabas ng bahay, pupunta kami sa barangay nyo. So, syempre, wala akong idea nun na baka gawin sa akin yun, ganyan. Kaya doon ko rin naisip na magpakamatay. Doon ka na na-paranoid? Doon ako na-paranoid. And yun nga, doon ko naisip din na magpakamatay na. Kasi nga, dahil doon sa mga... Bis na patayin ka nila, unahan mo na yung sarili mo. Okay. Okay, so yung mga panahon na to, na ganito yung nangyayari sa'yo, ano yung hindi mo makakalimutang death threat sa'yo or pagbabanta sa'yo? Or the way kung paano ka pinilit na magbayad? Ano yung hindi mo makakalimutan yun? Merong one time na tumawag. Tapos yun, pinagmumura ako. Galit na galit. Galit na galit. Bayad ka na. And ito kasing all na to, grabe rin yung interest nila dito. Talagang tatagain ka. Kung hindi ka nagbayad, papahiin ka naman sa Facebook, papahiin ka sa... pinopost ka na nila. Oo, lalo sa mga contacts. Okay. Nagpo-post pa nga sa business natin. Oo. Nagpo-post sila sa Pixelvation So, syempre ako, nakaka-pressure. Paano ako makakuha ng bayad? Saan ako makakuha ng pera? Kaya ako napapabalik sa pagsusugal. Kasi yun na lang yung way ko
Kaya pala. And marami rin ako naririnig na ganito yung way nila. Kasi no choice eh. Tama. Hindi walang napapagsabihan, ganyan. And marami rin ako naririnig talaga na nagpapakamatay. Dahil din sa mga harassment. Yun nga, sa nangyari din sa akin. And ramdam ko rin talaga yung hirap. Yun, parang wala rin konsensya yung mga yung mga tumatawag eh. Basta makasingil lang eh. And after mo bayaran, wala na. Parang, thank you po. Okay. So may mga gano'n, nakabayad ka naman, tapos wala na sila. Oo, binayaran ko yun. Kahit matataas yung interest. Wag lang mapahiya. Ayoko lang masira yung pangalan ko. Siyempre, may business kami. Tama. Doon pa rin ako tumigil and hindi tumigil. Doon yung tinawag na tapal-tapal system. Ano yung tapal-tapal system? Pag may hindi ako nabayaran sa app na to, kukuha muna ako sa ibang app. Mangutang ako hanggang mabayaran ko yun. Yun, hanggang sa mag-accumulate din yung interest. Utang mo. So yun. Ano nangyari? Pabaon ka lang ng pabaon. Pabaon. Minsan nga, umihiram ako sa isang app. Pusugal ko na. Tapos, pag nanalo, babayad ko. Kung yung matira, susugal ko ulit. So, ganung cycle lang. And hindi ko rin makwento eh. Sinasarili ko lang eh. Sobrang hirap na ganun yung nangyayari na. And kausap ko yung mga tao, kausap ko si kuya, nangiti lang. Pero, yun nga, deep inside, sobrang lala na pala ng pinagdadaanan ko. Durog ka na pala. And yun yung pinaka-worst talaga. Lalo yung sinamahan pa ng OLA. Ng? OLA, online lending app. Okay. OLA pala ang tawag din. OLA ang tawag din. Yun ang term nyo sa kanila. Okay. Ngayon ba masasabi mo, Darren, naka-recover ka na? So ngayon, nagre-recover na ako. Ngayon, na-realize ko, sobrang grateful and blessed pa ako sa buhay ko. Na kahit ganun yung nangyari, meron akong pamilya na masasandalan. Lalo ito si Kuya. Sobrang pasalamat din and sobrang love na love ko yan si Kuya. And lalo siyempre yung family namin. Kasi siya yung nag-guide sa akin na gagawin ko. And yun, kung hindi rin dahil sa kanila, baka wala na rin ako eh. Hindi rin nila ako, wala na silang pakialam sa akin eh. And ngayon, na-build ulit yung yung self ko. Kasi nga, may mga utang akong binabayaran eh. Kailangan ko kailangan kong ayusin din yung sarili ko para mabayaran sila. Mas naging gigil na ngayon kasi yun, kailangan kong isettle yung mga utang. Yun yung ko. And goal mo ngayon? Yun yung pinaka-goal ko din, na mabayaran ko yung mga utang na through gambling. And yun, yung family talaga. Yung family yung pinaka-sandigan ko. And nahanap ko ulit si God nung time na rock bottom ako. Wala na akong malapitan eh. Humingi ulit ako ng tawad sa kanya and hinumble down ko yung sarili ko. Kasi, to be honest, naging mayabang din ako nung time na sobrang daming pera, ganyan. And hindi pala sukatan yung pera. And ang pinaka-importanting bagay talaga, family and God talaga. Si God ang nakatulong sa akin. Ngayon, since nasasabi mo na right now, nakapag-recover ka na, pwede mo bang i-share or ano yun naman yung perspective mo sa mga artista o influencer na nagpo-promote ng sugal? Anong masasabi mo sa kanila? Yun, yung mga nagpo-promote talaga, napaka-irresponsible nila para sa akin. And, syempre, hindi nila iniisip yung kapakanan eh. Iniisip lang nila yung perang makuha nila. And kasi, ang sinasabi nila dyan, nasa tao naman yun eh. Hindi mo rin masasabing nasa tao eh. Meron kasi mga bata na akala, normal na lang. And minsan sinasabi nila, game responsibly. Di ba? Doon pa lang parang may mali na, di ba? Na which is gamble dapat eh. So parang sinasabi na laro-laro lang to. Hindi to nakasira ng buhay, kasiyahan lang to. So doon pa lang may mali na eh. And sobrang dami nag-reach out sa akin. And ito, nahanap ko yung purpose ko din.
na to spread talaga yung nangyari sa akin para malaman din yung paano gagawin, yung paano yung makakapagbayad ng utang kahit sobrang laki na, kung ano yung unahin. Wala akong masabi sa mga yun, mga ako sa totoo lang, ang perspective ko dyan sa mga nagsusugal ako sa totoo lang, ang perspective ko sa mga nagpo-promote na sugal ng mga influencer o artista, sa totoo lang, kulang sila ng idea or realization sa influence na meron sila. Yes. Kasi yes, hindi kayo yung may kasalanan ba't sila nalulung. Pero kayo yung may dahilan kung bakit nila nakita or bakit sila nagkaroon ng awareness na pwede pala silang kumita sa ganitong paraan. Diba? Bobo na rin sa totoo lang eh. Kasi common sense na lang eh. Hindi na to basta pera-pera lang eh. Ano ba yung influence na pinapadala mo sa tao? Ano ba yung message na gusto mong sabihin para sa kanila? Kasi kung sasabihin mo lang, magpo-promote ka ng sugal, meaning, pro ka sa ganito. Meaning, sinusuportahan mo yung ganitong paraan na possible na makasira sa buhay nila. Ngayon, kung yun yung gusto mong mangyari sa ibang tao, edi yun talaga yung mangyayari sa kanila kahit na hindi mo gustuhin yun. Kasi pre-promote mo na eh. Sa'yo nagsimula eh. So, ako, yun lang yung perspective ko. Parang tatangan lang ako sa mga tao na to. Yes, kailangan nyo ng pera para kumita. Yes, nagpo-promote kayo. Yan yung trabaho nyo. Pero pwede naman kayo magkaroon ng desisyon na hindi ko to ipopromote kasi possible na may mga masirang buhay dito. So, kahit gumaman kayo, kumita kayo ng malaki, hindi yan mawawala sa konsensya nyo na nag-promote kayo ng something na maraming nasirang buhay na tao. And gusto ko lang din i-add na maraming kabataan na nag-reach out sa akin na humihingi ng tulong. Dahil nga nalulung din sila. And pinagtatao ko rin, di ba, na sinasabi sa online sites na kailangan 21 and up ang makakataya dito. Bakit meron mga nakakataya ng di ba? May pinakabata, 14 years old, tinaya niya yung tuition fee niya. Imagine, di ba? Imagine, nakita niya hindi ko alam kung saan niya nakita yung online game na yun. Pero tinaya niya yung tuition fee niya na baka sakali na mas lumago. So, wala kasing regulation about yan eh. Yung, pag sinabi mo lang na 21 years old ka na, pasok ka na eh. Kahit hindi naman talaga yung age mo ganun eh. Wala rin pinapakitang ID or face recognition man lang. Easy access talaga. Easy access talaga. Wala talaga regulation man lang eh. So, sobrang dami talaga nalulung. Hindi lang talaga ramdam kasi hindi lang nila talaga ma-open. And marami ring in denial pa. Kasi syempre, nagbabakasakali silang manalo and mawala lahat ng problema nila sa isang big win eh. So, yeah. Pero, keep praying pa rin na talagang talikuran na nila yung sugal kasi wala talaga nananalo sa sugal. Mananalo lang talaga kapag tuluyan ng huminto. Ito. And, ano mga masasabi mo right now sa mga tao ngayon na na-experience mo? Paano sila makakawala dyan? Paano yung mga naging experience mo dati makakatulong sa kanila? So, syempre, unang-una, acceptance na hindi na mababawi talaga yung talo sa paraan ng sugal. So, once bumalik pa rin talaga, endless cycle lang din yan. Ibabalik nyo lang din. Then, aminin na nalulung talaga. Kasi marami pa in denial eh. Pag-aaminin nyo sa sarili nyo na nalulung talaga kayo. Seek help din sa family, unang-una, and sa Panginoon. Magbalik loob po ulit kayo sa Panginoon. Kasi, i-humble down nyo po yung sarili nyo. Kasi hindi rin talaga magagawa yung pag-amin talaga kapag hindi hinumble yung sarili. And I suggest din, sali kayo ng support group. Ako meron po akong support group na sinasalihan. Na para malaman nyo din po na hindi kayo nag-iisa. And kaya ko rin po ito sinishare. And alam ko maraming makaka-relate. Kasi marami na rin po akong mga storya na naririnig talaga
na halos relate na relate po ako. And kung mapanood niyo po 'tong video, ito na po talaga yung sign. Hindi po aksidente na nangyari 'to, hindi po aksidente na napanood niyo 'tong video. Ito na yung sign talaga na mag-stop na po talaga kayo ng gambling. And ayun, sabihin niyo maging honest kayo sa family niyo, sa mga nautangan niyo, na ganito talaga yung nangyari. Nasugal ko yung perang hiniram ko, nasugal ko yung perang nasugal ko yung perang pinagkatiwala niyo sa akin. Na wala talaga na napasok ako dito sa addiction na to na maraming nakakaranas na yun, gusto kong sabihin na hindi lang kayo, marami na tayo. Marami na tayong nakakaranas. Kasi yun din yung yung akala ko ako lang yung may ganitong sintomas. Kasi hindi siya financial problem emotional problem siya, yung online gambling. Kasi pwede naman ako huminto na kapag may pera na nananalo ko. Pero hindi pa rin tumigil So, yun, sa utak talaga ang nito, ang tama. And best way din, kung may pera pa kayo na natira, pwede rin kayo mag-rehab. Ako hindi ako nag-rehab more on support group na lang talaga. Best way din yun. And meron din akong gustong i-introduce para sa mga pamilya din na naapektuhan ng isang sugarol. Nahiwalay din sa support group namin. Pwede ko po kayo introduce doon para mas maintindihan nyo pa po talaga ang utak na isang sugarol. Kasi, kami lang din kasi nakakaintindi kung ano talaga yung nangyayari sa utak namin o nangyayari sa sarili namin. And I suggest din para lalo yung mga pamilya na in denial pa, hindi pa sila talaga nagsusurrender. Para din alam nyo kung paano i-approach. Kasi family talaga is first line of defense Kailangan talaga kayo ng mga nalulung din. Kailangan po talaga yung guidance nyo din. And yun din, nangyari po sa akin. Nandito yung family ko. And yun, maging honest po talaga sa family. Yes. And yun. And syempre, more on magbalik loob talaga sa Panginoon. Amen. Amen. Saan kanila mahanap Darren kung gusto ko nilang i-message? So yun, mahanap nyo ako pwede sa business namin, sa Kick Salvation. Kasi may mga nag-reach out din dyan. Meron din akong page na yung name ko, Darren Telan. Meron ako sa TikTok, Facebook, yes, Instagram, and YouTube. So, pwede nyo ako makita doon. Nakita nyo mga content ko. And yun, reach out nyo lang ako. And para may introduce ko rin kayo. And para kung meron kayong need na advice, yun, makwento ko rin po sa inyo. Alright. Any last message sa mga nanonood sa atin na reason bakit na pinanood nila to ng buo? Ano yung message mo sa kanila? Maybe nalulung sila sa sugal, curious sila about sa sugal, or maybe naapektuhan sila ng taong na-addict sa sugal. Yun salamat dahil umabot kayo dito sa end ng video and gusto ko lang din magpasalamat sa family ko, kay Kuya, na na-invite niya ako dito sa munting podcast niya. And yun, kung balak niyong pasukin yung sagal, wag niyo lang ituloy. Yeah. Ako na yung nagpapatunay na sobrang nakakasira to ng buhay. Oo, may mga nakokontrol, pero majority talaga is nalululong. Hindi lang talaga nabobroadcast din kasi nga hindi pa talaga nila masabi. And kung nagsusugal ka pa rin hanggang ngayon, itigil mo na yan. Yeah. Sobrang nakakasira talaga ng buhay at yun, more on seek God's word talaga na makapagpatibay ng pananampalataya sa sarili mo. And yun, hingi lang po kayo lagi ng wisdom sa Kanya sa everyday na dumarating. Kasi nga, mahirap tong battle na to Hindi to biro. Marami nang nawalang buhay, marami ng pamilyang
nasira. Marami ng pangarap na hindi na tupad dahil sa addiction na to. And yun lang po yung yung parang final advice. And thank you so much, Darren, for being here. Nagustuhan mo ba yung gupit mo? Tingnan mo, ganun, i-side mo naman sa camera. So, hindi ko na... all goods? Ano naman, boss? Basta ikaw eh. So, salamat, Kuya Don, sa pag-invite sa akin. And Yun lang. Hindi na alam paano tatapusin to, pero that's it. Thank you for watching. thank you po.